Sa malayong lalawigan ng Samar, kung saan ang hangin ay may dalang lihim ng kagubatan at ang dilim ng gabi ay tila may sariling buhay, muling tumapak si Daniel sa lupang matagal na niyang iniwan. Ang kanyang pagbabalik ay hindi bunga ng pagnanais, kundi ng isang tungkuling matagal na niyang tinatakasan. Lumaki si Daniel sa isang baryong napapaligiran ng makakapal na puno at mga ilog na tila hindi nauubos ang agos. Bata pa lamang siya ay nasaksihan na niya ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isip. Mga aninong gumagalaw sa dilim, mga bulong na walang pinanggagalingan, at mga matang nagmamasid mula sa kadiliman ng kagubatan. Ngunit higit sa lahat, ang alaala ng kanyang ama ang hindi niya kailanman nakalimutan. Isang manunugis na kilala sa buong Samar bilang walang kinatatakutan. Ang kanyang ama ay hindi lamang mangangaso ng hayop, kundi mangangaso ng mga nilalang na hindi kabilang sa mundong ito. At sa isang gabing walang buwan, ito ay hindi na nakabalik. Matagal na panahon ang lumipas at sinikap ni Daniel na iwan ang lahat ng iyon. Sa lungsod, pinilit niyang mamuhay ng normal, malayo sa mga kwento ng kababalaghan. Ngunit ang nakaraan ay may sariling paraan ng pagbabalik at isang liham ang nagdala sa kanya pabalik sa Samar. Ang liham ay mula kay Carlo. Si Carlo ay isang pangalan na hindi niya inaasahang muling maririnig. Isang kaibigan noong kabataan, ngunit higit pa roon, isang taong may sariling koneksyon sa mundo ng hiwaga. Kilala si Carlo bilang isang antingero, tagapangalaga ng mga sinaunang kaalaman at kapangyarihang hindi basta-basta nauunawaan. Sa nilalaman ng liham, iisa lamang ang malinaw, may bumabalik. Hindi ito basta-bastang nilalang. Ayon kay Carlo, may isang matandang puwersa na muling nagigising sa kagubatan ng Samar. Isang nilalang na matagal nang ibinaon sa limot, ngunit ngayon muling nagbabadya ng panganib. Pagdating ni Daniel sa baryo, agad niyang naramdaman ang kakaibang bigat ng paligid. Ang mga tao ay tahimik, ang mga pintuan ay maagang nagsasara, at ang mga mata ng bawat isa ay puno ng pangamba. Ang mga dating masiglang gabi ay napalitan ng katahimikan na tila nagtatago ng mas malalim na takot. Sa gitna ng baryo, naghihintay si Carlo. Hindi na ito ang batang kilala ni Daniel noon. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagod at karanasan. Ang kanyang mga mata ay tila may nakitang higit pa sa kayang tanggapin ng karamihan. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang iba't ibang anting-anting. Mga bagay na hindi lamang palamuti, kundi sandata laban sa mga hindi nakikita. Nagkatinginan ang dalawa, at sa sandaling iyon, bumalik ang lahat ng alaala. Ngunit walang oras para sa nakaraan. Dahil sa gabing iyon, may isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng baryo. Isang sigaw na hindi mula sa tao. At sa dilim ng kagubatan, may dalawang matang muling nagbukas. Ang sigaw na umalingaw-ngaw sa baryo ay hindi lamang isang tunog ng takot. Ito ay isang babala. Sa sandaling iyon, ang manipis na pagitan ng katahimikan at panganib ay tuluyang napunit. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Daniel at Carlo. Mabilis silang tumungo sa direksyon ng kagubatan kung saan nagmula ang sigaw. Sa bawat hakbang, lalong lumalalim ang dilim at ang hangin ay nagiging mabigat. Tila may presensya na hindi nakikita, ngunit ramdam sa bawat paghinga. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw, ang mga kuliglig ay tumahimik, at ang gabi ay tila nagbabantay. Sanay si Daniel sa ganitong pakiramdam. Matagal man niyang iniwan ang pagiging manunugis. Ang kanyang katawan ay hindi nakalimot. Ang bawat galaw niya ay maingat. Ang bawat tunog ay kanyang sinusuri. Ngunit may kakaiba sa gabing iyon. Isang uri ng lamig na hindi niya kailanman naranasan noon. Sa kanyang tabi, tahimik na naglalakad si Carlo.
Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng kilos. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang mga anting-anting sa kanyang leeg. Tila kinakausap ang mga ito sa paraang hindi nauunawaan ng karaniwang tao. May mga bulong siyang binibigkas. Mga salitang luma na tila mas matanda pa sa mismong kagubatan. Hindi nagtagal, narating nila ang pinanggalingan ng sigaw. Sa isang maliit na clearing, natagpuan nila ang isang lalaki. Nakahandusay sa lupa, nanginginig at hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, nakatitig sa kawalan, na para bang may nakita siyang hindi dapat makita. Lumapit si Daniel at sinubukang kausapin ang lalaki, ngunit walang tugon. Tanging ang mabilis nitong paghinga at ang walang tigil na panginginig ang ebidensya ng kanyang buhay. Lumuhod si Carlo sa tabi nito at marahang hinawakan ang noo ng lalaki. Pumikit siya at sa ilang sandali ay tila nakinig sa isang bagay na hindi naririnig ni Daniel. Pagdilat niya ng mga mata, mabigat ang kanyang mukha. Hindi ito karaniwan, mahinang sabi ni Carlo. May bakas ng matandang kapangyarihan. Hindi na kailangan ni Daniel ng karagdagang paliwanag. Tumayo siya at sinimulang suriin ang paligid. Sa lupa may mga marka. Hindi ito bakas ng paa ng tao o hayop na kilala niya. Malalim ang pagkakabaon sa lupa at ang pagitan ng bawat marka ay hindi natural. Tila may bigat na hindi tugma sa sukat at may lakas na hindi pangkaraniwan. Sumunod si Carlo sa kanyang tingin at sa sandaling iyon, pareho nilang naunawaan ang ibig sabihin. Gumagalaw na ito, wika ni Carlo. Hindi sumagot si Daniel, ngunit ang kanyang mga kamay ay kusang humigpit. Ang alaala ng kanyang ama ay muling bumalik. Ang mga kwento nito tungkol sa mga nilalang na hindi dapat ginagambala at ang mga babala na minsang kanyang binaliwala. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Sa di kalayuan, may marahang paggalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ito sapat upang makita, ngunit sapat upang maramdaman. Unti-unting umatras si Carlo. Hinila ang lalaki palayo sa clearing. Naiwan si Daniel, nakatayo sa gitna ng dilim. Nakatingin sa direksyon kung saan nagmumula ang presensya. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y bumalik, naramdaman niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagbabalik. Hindi ito basta paghahanap ng kasagutan. Ito ay simula ng isang laban na matagal nang naghihintay. At sa kailaliman ng kagubatan, may isang nilalang ang nagmasid, hindi bilang mga ngaso, kundi bilang isang bagay na matagal nang naghihintay ng tamang oras upang muling mangibabaw. Madilim pa rin ang kalangitan nang maibalik ni na Daniel at Carlo ang lalaking kanilang natagpuan sa baryo. Ilang matatanda ang agad na lumapit, ngunit walang nagtanong. Sa kanilang mga mata ay mababasa ang matagal ng pamilyar na takot. Isang takot na hindi na bago, ngunit kailanmay hindi nasasanay. Iniwan nila ang lalaki sa pangangalaga ng mga nakatatanda at tahimik na naglakad palayo sina Daniel at Carlo. Ang direksyon nila ay hindi patungo sa mga bahay, kundi sa pinakadulong bahagi ng baryo, kung saan naroon ang lumang kubo ni Carlo. Ang kubo ay payak sa panlabas na anyo, ngunit ang paligid nito ay kakaiba. May mga nakasabit na anting-anting sa bawat sulok, may mga simbolong inukit sa kahoy, at may mga halamang tila hindi pangkaraniwan ng uri. Ang hangin sa paligid ay mas mabigat, ngunit mas malinaw, parang may bantay na hindi nakikita. Pagpasok nila, agad na isinara ni Carlo ang pinto at nagsindi ng isang ilaw na hindi apoy, kundi tila isang uri ng liwanag na may sariling buhay.
Hindi ito kumikislap, ngunit may kakaibang galaw na hindi maipaliwanag. Tahimik si Daniel habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi ito ang unang beses na nakapasok siya sa ganitong lugar, ngunit ngayon ay iba ang pakiramdam. Ang bawat bagay sa loob ng kubo ay tila may kwento, at bawat kwento ay may babala. Lumapit si Carlo sa isang lumang mesa at inilapag ang ilang anting-anting. Isa-isa niya itong inayos, parang isang ritual na matagal na niyang ginagawa. Ang nakita natin kanina, panimula ni Carlo, ay hindi basta nilalang ng dilim. Matagal na itong nawala at dapat ay hindi na muling nagpakita. Hindi agad sumagot si Daniel. Sa halip, lumapit siya at pinagmasdan ang mga anting-anting. May mga bato, kahoy, at metal. Ngunit hindi ang material ang mahalaga, kundi ang enerhiyang nagmumula sa mga ito. Ano ito? Tanong niya sa wakas. Tumigil si Carlo at saglit na tumingin kay Daniel bago sumagot. Isang uri ng nilalang na tinatawag ng matatanda bilang tagapagbantay ng anino. Hindi ito simpleng aswang o halimaw. Ito ay isang puwersa, isang nilikhang matagal nang nakatali sa kagubatan. Napakunot ang noo ni Daniel. Kung ganoon, bakit ito nakawala? Ilang sandali ang lumipas bago sumagot si Carlo. May gumising dito. Ang sagot ay hindi inaasahan, ngunit hindi rin ito ganap na nakakagulat. Sa mga ganitong bagay, laging may dahilan. Walang kapangyarihan ang basta na lamang gumagalaw ng walang pinanggagalingan. May tao? Tanong ni Daniel. Tumango si Carlo. May isang tao o grupo na nagbukas ng isang bagay na hindi nila dapat ginalaw. At ngayon, ang nilalang na iyon ay hindi na nakatali sa dati nitong hangganan. Tahimik ang silid matapos ang mga salitang iyon. Sa labas, ang hangin ay muling gumalaw, ngunit hindi ito nagdala ng ginhawa. Kinuha ni Carlo ang isang maliit na anting-anting at inabot kay Daniel. Ito ay gawa sa kahoy na may ukit na simbolo. Hindi pamilyar, ngunit ramdam ang bigat ng kahulugan. Kung lalaban ka, wika ni Carlo, hindi sapat ang lakas ng katawan. Kailangan mong tanggapin na ang laban na ito ay hindi lang laban ng tao laban sa nilalang. Tinanggap ni Daniel ang anting-anting ng walang salita. Sa kanyang isip, malinaw na ang landas na kanyang tatahakin. Hindi na ito simpleng pagbabalik sa nakaraan. Ito ay pagharap sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. At sa bawat sandaling lumilipas, ang anino sa kagubatan ay lalong lumalapit. Sumikat ang araw sa Samar na tila walang bahid ng panganib, ngunit para kina Daniel at Carlo, ang liwanag ay hindi nagdala ng kapanatagan. Sa halip, ito'y nagsilbing paalala na ang oras ay patuloy na tumatakbo at ang nilalang sa kagubatan ay hindi naghihintay. Maagang umalis si Daniel mula sa kubo ni Carlo. Sa kanyang mga mata ay mababasa ang determinasyon, ngunit sa ilalim nito ay naroon ang isang tahimik na pag-aalinlangan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang ang kanyang haharapin ay higit pa sa kanyang mga naranasan noon. Sa labas, ang baryo ay unti-unting nagigising. May mga taong naglalakad, ngunit ang kanilang kilos ay may pag-iingat. Walang batang naglalaro, walang ingay ng karaniwang umaga. Ang takot ay nananatili kahit sa liwanag ng araw. Hindi nagtagal, sumunod si Carlo. Dala ang isang maliit na supot na naglalaman ng ilang anting-anting at mga bagay na hindi agad makikilala ang gamit. Tahimik siyang lumapit kay Daniel at sa isang tingin ay nagkaintindihan na sila. Wala nang kailangan pang sabihin. Ang kanilang patutunguhan ay ang mas malalim na bahagi ng kagubatan. Isang lugar na bihira ng puntahan ng mga taga-baryo. Ayon kay Carlo, doon nagsisimula ang pagbabago. Doon unang naramdaman ang kakaibang presensya,
at doon rin nila inaasahang makikita ang pinagmulan nito. Habang papalalim sila sa kagubatan, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay mas matatangkad, ang liwanag ay mas mahina, at ang hangin ay mas malamig. May mga bahagi ng lupa na tila hindi na tinatamaan ng araw, at ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa gabi. Huminto si Carlo sa isang bahagi ng kagubatan na tila walang kaibahan sa iba. Ngunit sa kanyang mga mata, malinaw na may kakaiba. Dito nagsimula, wika niya. Lumuhod siya at hinawakan ng lupa. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila may naramdaman siyang hindi nakikita. Sumunod si Daniel at sinuri ang paligid. Sa unang tingin ay walang kakaiba, ngunit nang masdan niyang mabuti, napansin niya ang mga markang hindi natural. May mga bahagi ng lupa na tila nabaligtad at may mga ugat ng puno na nakalitaw. Parang may hinukay at muling tinakpan. May ginawa rito, sabi ni Daniel. Tumango si Carlo. Isang ritual. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang salitang iyon pa lamang ay sapat na upang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Biglang nagbago ang hangin. Ang dati malamig na simoy ay naging mabigat at tila may kasamang puwersang hindi nakikita. Ang mga dahon ay sabay-sabay na gumalaw, ngunit walang direksyon ang hangin. Sa paligid, ang katahimikan ay napalitan ng isang uri ng pagigting. Parang may naghihintay. Dahan-dahang tumayo si Carlo. Huli na! Bulong niya. Sa likuran nila, may marahang tunog ng yabag. Hindi ito mabilis, ngunit sapat upang marinig sa gitna ng katahimikan. Isang hakbang, kasunod ang isa pa. Parang may lumalapit, ngunit hindi nagmamadali. Mabilis na lumingon si Daniel, at sa pagitan ng mga puno, may isang anyong bahagyang nakikita. Hindi ito ganap na malinaw, ngunit sapat upang malaman na hindi ito tao. Ang katawan nito ay tila binubuo ng anino at anyo, nagbabago sa bawat galaw. Ang mga mata nito ay hindi nagliliwanag, ngunit ramdam ang bigat ng titig nito, isang presensyang hindi dapat umiiral. Hindi gumalaw si Daniel. Hindi siya umatras. Sa halip, tumayo siya ng matatag. Hawak ang anting-anting na ibinigay ni Carlo. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang pagbabago kay Carlo. Ang kanyang presensya ay tila lumalim. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. At ang kanyang mga kamay ay nagsimulang gumalaw sa isang ritual na hindi nakikita ngunit ramdam. Ang nilalang ay huminto. Sa pagitan nila, ang hangin ay tila naging masikip. Ito ang unang pagkakataon na nagharap ang dalawang panig. Ang tao at ang nilalang na matagal nang dapat na natiling nakatago. At sa sandaling iyon, nagsimula ang unang pagsubok. Nanatiling nakatayo si Daniel, hindi gumagalaw, habang ang nilalang sa harapan nila ay unti-unting nagiging mas malinaw sa paningin. Hindi ito ganap na anyong laman, ngunit hindi rin ito basta anino lamang. Ang hugis nito ay pabago-bago. Tila may sariling buhay ang kadiliman na bumabalot dito. Ang bawat sandali ay tila humahaba. Sa tabi ni Daniel, patuloy ang kilos ni Carlo. Ang kanyang mga kamay ay gumuguhit sa hangin ng mga simbolong hindi nakikita, habang ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa tahimik na panalangin. Ang mga anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg ay nagsimulang bahagyang umuga, na para bang tumutugon sa presensyang nasa harapan nila. Hindi naghintay ang nilalang. Sa isang iglap, ito ay gumalaw. Hindi ito tumakbo. Hindi ito lumundag. Ngunit ang pagitan nila ay biglang naglaho.
Sa isang sandali, ito ay nasa malayo. Sa susunod, ito ay halos nasa harapan na ni Daniel. Agad na kumilos si Daniel. Sa kanyang kamay, ang anting-anting ay tila nag-init at sa isang natural na galaw, itinaas niya ito. Sa sandaling iyon, may isang puwersang hindi nakikita ang pumigil sa paglapit ng nilalang. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naging matigas at ang nilalang ay napaatras. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hadlang. Hindi nag-aksaya ng oras si Carlo. Sa isang malakas ngunit kontroladong tinig, binigkas niya ang mga salitang matagal nang nakalimutan ng karamihan. Ang bawat pantig ay may bigat, at sa bawat bigkas ay tila may humihigpit sa paligid ng nilalang. Ngunit hindi ito sapat. Ang nilalang ay hindi karaniwang kalaban. Sa kabila ng hadlang, ito ay muling sumulong. Mas mabagal, ngunit mas matindi ang presensya. Ang lupa sa paligid nito ay bahagyang nanginginig at ang mga dahon ay tila umiiwas sa kanyang daraanan. Napaatras si Daniel ng isang hakbang. Hindi dahil sa takot, kundi upang makahanap ng mas matibay na tindig. Ang kanyang isip ay mabilis na kumikilos, binabalikan ang mga aral ng kanyang ama, ang mga paraan ng paggalaw, ang tamang oras ng pag-atake, at ang kahalagahan ng pag-iingat. Ngunit malinaw na ang laban na ito ay hindi lamang pisikal. Hindi ito tatablan ng karaniwang paraan, sabi ni Carlo, habang patuloy sa kanyang ritual. Kailangan nating pigilan ito, hindi lamang itaboy. Tumango si Daniel kahit hindi nakatingin. Sa isang mabilis na galaw, kinuha niya ang isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang baywang. Isang lumang sandata na matagal na niyang hindi ginagamit. Ngunit hindi ito karaniwang kutsilyo. Ang talim nito ay may mga ukit na simbolo at sa sandaling nahawakan niya ito, tila may bumalik na alaala sa kanyang katawan. Lumapit muli ang nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi na ito huminto. Sa isang mabilis na galaw, sinubukan nitong abutin si Daniel. Ngunit bago pa ito makalapit, sumugod si Daniel pasulong. Hindi siya umatras. Sa halip, sinalubong niya ang nilalang. Ang kutsilyo ay dumaan sa hangin at tumama sa gitna ng anyo ng nilalang. Sa sandaling iyon, may isang kakaibang reaksyon. Hindi dugo, hindi sugat, kundi isang pag-alon ng anino na tila napunit. Umatras ang nilalang. Sa unang pagkakataon, ito ay tila naapektuhan. Ngunit ang epekto ay panandalian lamang. Sa loob ng ilang segundo, muling nagbuo ang anyo nito. Mas madilim, mas siksik, at mas galit. Napatingin si Carlo kay Daniel. Hindi ito mapipigilan kung hindi natin isasara ang pinagmulan nito, mariin niyang sabi. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Daniel ang tunay na layunin. Hindi nila kailangang talunin ng nilalang. Kailangan nilang wakasan ang dahilan ng pag-iral nito sa mundong ito. Unti-unting umatras ang dalawa, hindi bilang pagtakas, kundi bilang paghahanda. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula. Hindi sila tumakbo, ngunit ang bawat hakbang palayo sa nilalang ay may kasamang mabigat na desisyon. Alam ni na Daniel at Carlo na ang laban ay hindi matatapos sa simpleng pag-atras. Ang kanilang nakita ay patunay lamang ng isang mas malalim na problema, isang puwersang hindi basta-basta mawawala hanggat hindi nauunawaan ang pinagmulan nito. Pagbalik nila sa kubo ni Carlo, agad niyang isinara ang pinto at sinimulang ihanda ang mga bagay na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang mga lumang kahon ay isa-isang binuksan at mula rito ay lumabas ang mga bagay na tila mas matanda pa sa mismong baryo. Mga aklat na kupas ang pahina, mga piraso ng kahoy na may ukit at mga sisidlang hindi malinaw ang laman.
Tahimik si Daniel habang pinagmamasdan ang lahat. Sa kanyang isip ay paulit-ulit ang nangyari sa kagubatan. Ang bilis ng galaw ng nilalang, ang kakaibang anyo nito, at ang pakiramdam na tila hindi ito ganap na bahagi ng mundong kanilang ginagalawan. Hindi ito basta nilalang na gumagala. Wika ni Carlo habang patuloy sa paghahalukay ng kanyang mga gamit. Ito ay may pinanggalingan. Isang bukas na pintuan. Napatingin si Daniel. Anong klaseng pintuan? Tumigil si Carlo at dahan-dahang lumingon sa kanya. Hindi pintuan na gawa sa kahoy o bato. Isa itong lagusan. Isang ugnayan sa pagitan ng mundong ito at ng isa pang lugar na matagal nang isinara. Ang mga salitang iyon ay hindi bago sa pandinig ni Daniel, ngunit ngayon ay mas malinaw ang kahulugan. Kung may lagusan ngang nabuksan, hindi lamang isang nilalang ang maaaring makatawid. At kung hindi ito maisasara, ang panganib ay hindi magtatapos sa iisang gabi lamang. Lumapit si Carlo sa mesa at inilatag ang isang lumang aklat. Maingat niyang binuksan ito, na para bang ang bawat pahina ay may sariling halaga. Sa loob ay may mga guhit at simbolo, mga marka na hindi basta-basta mauunawaan, ngunit may malinaw na layunin. Ito ang tala ng mga naunang antingero sa lugar na ito, paliwanag ni Carlo. May isang panahon na may katulad na nangyari. Isang puwersa ang lumabas mula sa kagubatan at kinailangan ng higit sa isang tao upang ito'y mapigil. Tahimik na nakinig si Daniel. Paano nila ito napigilan? Tanong niya. Dahan-dahang dumaan ang daliri ni Carlo sa isang pahina hanggang sa huminto ito sa isang simbolo na mas malaki kaysa sa iba. Isinara nila ang lagusan gamit ang isang ritual. Ngunit ang ritual na iyon ay may kapalit. Hindi na kinailangan ni Daniel ng paliwanag upang maunawaan ang ibig sabihin. May namatay, mahinang sabi niya. Hindi sumagot si Carlo, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na kumpirmasyon. Muling bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Kung ang parehong sitwasyon ay nangyayari muli, malinaw na ang kanilang haharapin ay hindi lamang laban, kundi isang sakripisyo na maaaring hindi maiiwasan. Nasaan ang lagusan? Tanong ni Daniel matapos ang ilang sandali. Isinara ni Carlo ang aklat at tumingin sa direksyon ng kagubatan. Sa pinakagitna, sagot niya. Sa lugar na matagal nang iniiwasan ng lahat. Tumango si Daniel. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung may kailangang isara, gagawin niya ito. Ngunit sa kanyang isipan, may isang tanong na hindi niya maiwasang isipin. Kung ang nakaraan ay nauwi sa sakripisyo, ano ang hinihingi ng kasalukuyan? Sa labas ng kubo, ang hangin ay muling gumalaw. At sa kailaliman ng kagubatan, ang nilalang ay hindi na nagtatago. Hindi naghintay ang gabi upang muling bumalot sa Samar. Sa paglipas ng araw, tila mas lalong bumibigat ang pakiramdam ng paligid, na para bang ang mismong kalikasan ay may nalalamang hindi paganap na nauunawaan ni Daniel at Carlo. Pagkatapos ng kanilang natuklasan, hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Sa pagkakataong ito, mas handa sila. Bit-bit ni Carlo ang mga piling anting-anting. Hindi na basta proteksyon, kundi mga kasangkapan para sa isang ritual na matagal nang hindi isinasagawa. Si Daniel naman ay tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay nagbago. Hindi na siya ang taong bumalik lamang upang alamin ang nangyayari. Siya na ngayon ang taong handang harapin ang pinagmulan nito. Ang kanilang tinungo ay ang pinakagitna ng kagubatan. Isang lugar na matagal nang iniiwasan, hindi dahil sa kwento, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ito dapat lapitan. Habang papalapit sila, unti-unting nag-iba ang anyo ng paligid.
Ang mga puno ay mas siksik, ang lupa ay mas madilim, at ang hangin ay halos hindi na gumagalaw. Walang tunog ng hayop, walang galaw ng hangin. Isang katahimikan na hindi natural, kundi pilit na ipinapataw. Huminto si Carlo. "Malapit na tayo," wika niya. Hindi sumagot si Daniel, ngunit mas lalo siyang naging alerto. Ang bawat hakbang mula roon ay may kasamang panganib. Ilang sandali pa, narating nila ang isang lugar na tila hiwalay sa lahat. Isang malawak na bahagi ng kagubatan na walang puno sa gitna. Isang bilog na espasyo na tila sadyang nilikha. Ang lupa rito ay hindi karaniwan. Ito ay tila mas maitim, mas siksik, at may mga bakas ng mga simbolong halos nabura na ng panahon. Sa gitna nito, may isang bahagi ng lupa na tila bahagyang lumulubog, parang may humihinga mula sa ilalim. "Diyan," bulong ni Carlo. Hindi na kinailangan ng paliwanag. Ramdam ni Daniel ang kakaibang presensya, isang puwersa na hindi nakikita, ngunit malinaw na naroroon. Ito ang lagusan. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit ang epekto nito ay nararamdaman sa bawat hibla ng hangin. Dahan-dahang lumapit si Carlo at inilapag ang kanyang mga dala. Isa-isa niyang inayos ang mga anting-anting sa paligid ng bilog, sa paraang tila sinusundan ang isang sinaunang disenyo. Habang ginagawa niya ito, nagsimulang magbago ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig at ang lupa ay bahagyang nanginginig. Ang mga simbolo sa lupa ay tila unti-unting lumilitaw, na para bang tumutugon sa presensya ng mga anting-anting. Hindi nagtagal, naramdaman muli ni Daniel ang presensya na kanilang nakaharap kanina. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas. Mula sa gilid ng clearing, unti-unting lumitaw ang nilalang. Hindi na ito kasing labo ng dati. Ang anyo nito ay mas malinaw, mas siksik, at mas mabigat sa pakiramdam. Ang anino na bumabalot dito ay tila may sariling galaw, at ang presensya nito ay sapat upang magdulot ng paninikip ng dibdib. Hindi ito nag-iisa. Sa likuran nito, may mga anyong hindi ganap na buo, mga aninong tila sumusunod, naghihintay, at unti-unting nabubuo. Napatingin si Daniel kay Carlo. Hindi lang ito ang dumaan, wika niya. Tumango si Carlo, ngunit hindi siya tumigil sa kanyang ginagawa. Kaya kailangan nating isara agad. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang nilalang. Hindi na ito nag-aatubili. Alam nito kung ano ang kanilang balak. At hindi nito hahayaang mangyari iyon. Habang papalapit ang mga anino, si Daniel ay humakbang pasulong. Handa, matatag, at walang pag-aatubili. Sa likuran niya, si Carlo ay nagsimula ng ritual. At sa gitna ng kagubatan, kung saan ang liwanag at dilim ay nagsasalubong, magsisimula ang laban na magtatakda ng kapalaran ng Samar. Nagsimula ang ritual sa isang katahimikan na tila mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sa gitna ng bilog na lupa, si Carlo ay nakaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nakaposisyon sa ibabaw ng mga anting-anting na kanyang maingat na inilatag. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang presensya ay tila lumalawak, parang may inaabot na hindi nakikita. Sa paligid niya, ang mga simbolo sa lupa ay unti-unting lumiwanag. Hindi ito liwanag na karaniwan. Ito ay maputla, halos walang kulay, ngunit sapat upang makita ang mga ukit na matagal nang nakatago. Ang bawat linya at kurba ay tila gumagalaw na para bang may sariling buhay. Sa harapan si Daniel ay nananatiling nakatayo. Hindi siya lumilingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalapit na mga anino. Ang pangunahing nilalang
At ang mga sumunod dito, ang hangin ay halos hindi na gumagalaw at ang bawat paghinga ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Sa kanyang kamay, ang kutsilyong may ukit ay muling naging mainit. Hindi ito simpleng init, kundi isang paalala, isang connection sa mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit handa niyang tanggapin. Lumapit ang unang anino. Mas mabilis kaysa sa inaasahan, sumugod ito mula sa gilid ng clearing. Hindi ito ganap na buo, ngunit sapat ang anyo upang makapagdulot ng panganib. Hindi nag-atubili si Daniel. Sa isang maingat ngunit mabilis na galaw, sinalubong niya ang anino. Ang kanyang kilos ay hindi padalos-dalos. Bawat hakbang ay may layunin. Bawat galaw ay may kontrol. Tumama ang kanyang sandata at ang anino ay napunit. Ngunit hindi tuluyang nawala. Sa halip, ito ay umatras at muling nagbuo. Sa likuran niya, narinig niya ang mas malalim na tinig ni Carlo. Hindi na ito bulong. Ang bawat salitang kanyang binibigkas ay may bigat at sa bawat bigkas ay tila may tumutugon mula sa lupa. Ang mga anting-anting ay nagsimulang umuga at ang liwanag sa paligid ay lumalakas. Ngunit kasabay nito, ang presensya ng pangunahing nilalang ay lalong tumitindi. Ito ay huminto sandali na para bang sinusuri ang nangyayari. At sa isang iglap, ito ay kumilos. Mas mabilis, mas direkta, at mas mapanganib. Hindi na nito sinubukang umiwas. Sa pagkakataong ito, ang target nito ay hindi si Daniel, kundi si Carlo. Napansin ito ni Daniel sa huling sandali. Agad siyang kumilos. Sa isang mabilis na hakbang, hinarang niya ang direksyon ng nilalang. Ang banggaan ay hindi pisikal, ngunit ang epekto ay malinaw. Ang hangin sa pagitan nila ay tila sumabog at ang lupa ay bahagyang umalog. Napaatras si Daniel, ngunit hindi siya bumagsak. Sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang bigat ng puwersa. Isang lakas na hindi basta-basta kayang labanan. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang nakatayo. Hindi siya pwedeng umatras. Sa likuran niya, patuloy ang ritual. Ang mga simbolo sa lupa ay halos ganap ng nabubuo at ang liwanag ay umaabot na sa hangganan ng bilog. Ang hangin ay nagsimulang umikot at ang lupa sa gitna ay tila unti-unting bumubukas. Hindi pa taas, kundi pa loob. Ang lagusan ay nagsisimulang magpakita. At kasabay nito, ang mga anino ay nagiging mas desperado. Isa-isa silang sumusugod, hindi na nag-iingat, hindi na umaatras. Ngunit si Daniel ay hindi rin umatras. Sa bawat galaw, sa bawat pag-atake, siya ay nananatiling matatag. Isang harang sa pagitan ng ritual at ng dilim na nais itong pigilan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig ni Carlo ay lalong lumalalim. At sa bawat salitang kanyang binibigkas, ang mundo sa kanilang paligid ay tila nagbabago. Ang hangganan sa pagitan ng dalawang realidad ay unti-unting nagsasara. Ngunit hindi pa ito tapos. Dahil ang pangunahing nilalang ay hindi pa sumusuko. At sa sandaling iyon, malinaw na ang huling yugto ng laban ay paparating. Ang hangin sa gitna ng kagubatan ay halos hindi na makilala. Ang dating katahimikan ay napalitan ng isang puwersang tila humihila sa lahat. Liwanag, anino, at mismong pag-iral ng mga bagay sa paligid. Ang lupa sa gitna ng bilog ay patuloy na lumulubog at ang lagusan ay unti-unting nagiging ganap. Sa gitna nito, si Carlo ay nananatiling nakaluhod. Ang kanyang tinig ay hindi na tulad ng dati. Ito ay mas mabigat, mas malalim, at tila hindi na lamang sa kanya nagmumula.
Ang bawat salitang kanyang binibigkas ay may katumbas na epekto. Ang mga simbolo ay ganap ng nagliliwanag at ang mga anting-anting ay tila nagiging bahagi ng isang mas malaking puwersa. Ngunit may kapalit ang lahat ng ito. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghihina. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabagal at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi ito basta pagod. Ito ay ang epekto ng isang ritual na humihingi ng higit pa sa lakas. Sa harapan, si Daniel ay patuloy na lumalaban. Hindi na niya binibilang ang mga anino na kanyang hinarap. Ang bawat isa ay tila walang katapusan. Napuputol ngunit muling nabubuo. Umaatake ng walang pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya sumusuko. Ang kanyang mga galaw ay mas mabilis, mas matalas, at mas tiyak. Hindi na ito laban ng pag-iwas. Ito ay laban ng pagpigil. Sa bawat sandaling lumilipas, nararamdaman niya ang pagbabago sa paligid. Ang lagusan ay hindi lamang bumubukas. Ito ay naghahanda ring magsara. Ngunit upang mangyari iyon, kailangan ng isang huling hakbang. At alam niya kung ano iyon. Sa isang iglap, ang pangunahing nilalang ay muling kumilos. Hindi na ito umatake ng padalos-dalos. Sa halip, ito ay tumigil sa harapan ni Daniel. Tila nauunawaan ang nangyayari. Ang anyo nito ay mas malinaw na ngayon, mas siksik, at mas mabigat ang presensya. At sa unang pagkakataon, hindi ito umatake. Ito ay naghintay. Ang sandaling iyon ay sapat upang maramdaman ni Daniel ang katotohanan. Hindi ito simpleng nilalang. Ito ay bantay ng lagusan. At hanggat hindi ito napipigilan, hindi tuluyang magsasara ang daan. Sa likuran niya, naramdaman niya ang paghina ni Carlo. Hindi na niya kailangang lumingon. Alam niya, kung magpapatuloy ang ritual, may mawawala. At kung hahayaan niya iyon, mauulit ang nangyari sa nakaraan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata. Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng kanyang ama. Ang mga salitang minsan niyang hindi pinakinggan. Ang mga babalang kanyang binaliwala. Ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi sapat ang lakas. Kailangan ng kapalit. Sa isang mabagal na hakbang, lumapit si Daniel sa gitna. Hindi siya pinigilan ng nilalang. Sa halip, tila ito ay umatras. Parang kinikilala ang kanyang desisyon. Daniel! Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Carlo. Ngunit hindi na siya tumigil. Sa gitna ng bilog, naramdaman niya ang lakas ng lagusan. Isang puwersang tila humihila sa kanyang pagkatao. Ang hangin ay naging mas mabigat at ang liwanag ay halos hindi na makita. Sa kanyang kamay, ang anting-anting na ibinigay ni Carlo ay muling nag-init. At sa sandaling iyon, ginawa ni Daniel ang kanyang pasya. Sa halip na pigilan ang ritual, siya ang naging bahagi nito. Sa isang galaw na walang pag-aatubili, inilapit niya ang sarili sa pinagmulan ng lagusan. Hinayaan ang puwersa nito na dumaloy sa kanya. Ang kanyang presensya ay naging sentro ng pagbabago, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Sumigaw ang hangin. Ang mga anino ay biglang umatras. Ang pangunahing nilalang ay nagbago ng anyo. Hindi bilang pag-atake, kundi bilang pagtugon. At sa gitna ng lahat, si Daniel ay nanatiling matatag. Hindi bilang manunugis, kundi bilang sakripisyo. Sa likuran niya, tumigil ang tinig ni Carlo. At sa unang pagkakataon, ang ritual ay naging ganap. Ang sandaling iyon ay tila walang hanggan. Sa gitna ng kagubatan, ang puwersang nagmumula sa lagusan,
ay umabot sa sukdulan. Ang liwanag at dilim ay nagsalubong, at ang hangin ay tila nawalan ng direksyon. Ang lupa ay hindi na lamang nanginginig. Ito ay tila unti-unting bumabalik sa dating anyo, na para bang may isang puwersang nagtatama sa pagkakagambala nito. Sa gitna ng lahat, si Daniel ay nakatayo. Ngunit hindi na siya ang dati. Ang kanyang anyo ay bahagyang natatakpan ng liwanag na hindi nagmumula sa araw. Ang kanyang presensya ay tila lumawak, na parang siya ay hindi na lamang bahagi ng mundo, kundi isang tulay sa pagitan ng dalawang realidad. Ang pangunahing nilalang ay nanatiling nakatayo sa kanyang harapan, ngunit hindi na ito umaatake. Sa halip, ito ay tila nagbabago. Ang dati nitong anyo na puno ng galit at dilim ay unti-unting lumalambot, hindi bilang kahinaan, kundi bilang pagtanggap. Ang aninong bumabalot dito ay unti-unting humihiwalay, na para bang tinatanggal ang isang bigat na matagal nitong dala. Ang mga sumunod na anino ay unti-unting naglaho. Isa-isa silang nawawala, parang usok na tinatangay ng hangin. Ang kanilang presensya ay hindi na muling bumalik, at ang kagubatan ay nagsimulang huminga muli. Sa gitna ng bilog, ang lagusan ay nagsimulang magsara. Hindi ito biglaan. Ito ay mabagal, ngunit tiyak. Ang puwersang dati humihila palabas ay ngayon ay bumabalik paloob, na para bang ibinabalik ang lahat sa tamang lugar. Ang lupa ay unti-unting tumitibay, ang liwanag ay humihina, at ang hangin ay bumabalik sa natural nitong galaw. Sa gilid ng bilog, si Carlo ay nakatayo na ngayon. Hindi niya alam kung kailan siya tumayo o kung paano siya nakalapit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Daniel, puno ng pag-unawa, ngunit may kasamang lungkot na hindi niya maitago. Alam niya ang ibig sabihin ng lahat ng ito. "Daniel," mahina niyang sambit. Ngunit walang tugon. Hindi na lumingon si Daniel. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa unti-unting pagsasara ng lagusan. Isang bagay na siya na ngayon ang may hawak. Ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw tulad ng dati, ngunit ang kanyang presensya ay nananatili. At sa huling sandali, nang tuluyan ng magsara ang lagusan, may isang pagbabago na hindi na maibabalik. Ang liwanag ay tuluyang naglaho. Ang hangin ay tumahimik. At si Daniel ay wala na. Hindi bilang pagkawala, kundi bilang bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ang lugar kung saan siya nakatayo ay nanatiling tahimik, ngunit may naiwan. Isang bakas. Isang presensya na hindi na makikita, ngunit mananatili. Sa paglipas ng mga araw, ang baryo ay unti-unting bumalik sa dati nitong anyo. Ang takot ay napalitan ng pag-iingat, at ang katahimikan ay muling naging payapa. Ngunit ang kagubatan ay hindi na kailanman naging pareho. Sa pinakagitna nito, may isang lugar na hindi na ginagalaw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. At si Carlo, sa bawat pagbisita niya roon, ay hindi na nag-iisa. Sa hangin, sa lupa, at sa katahimikan, naroon si Daniel. Hindi bilang manunugis, hindi bilang tao, kundi bilang tagapangalaga. At sa bawat gabi na ang dilim ay muling bumabalot sa Samar, may isang presensya ang nananatiling nagbabantay. Tahimik, matatag, at walang hanggan. Dahil ang laban ay maaaring natapos, ngunit ang tungkulin ay nagpapatuloy.